Sambayan, which I chair, is disagreeing with the position of the Supreme Court. Marami ang tutol sa naging desisyon ng Korte Suprema sa pagdeklarang labag sa konstitusyon ang articles of impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Isa na rito ang mismong dating miyembro ng SC na si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Kabilang sa kanilang tinututulan ang paglalabas ng requirement ng hukuman sa paghawak ng impeachment complaint. How can you comply with a requirement that never existed when you performed the act? Ngunit ang batikang constitutional lawyer na si Attorney Ernesto Francisco Jr. suportado ang desisyon ng Supreme Court. Si Attorney Francisco ay bahagi sa makasaysayang kaso ng Francisco versus House of Representatives kaugnay ng inihaing impeachment complaint kay dating Chief Justice Hilario Davide noong 2003. Ang ginawaan niya ng hukuman na paglalabas ng panuntunan o requirement sa impeachment proceedings ay pagwawasto lamang sa pagkakamali ng Kamara. Alam natin na sa sitwasyong ito na kung saan merong grave abuse of discretion o mali o abuso ng pagpasya ng isang branch, isang sangay ng gobyerno, ang dapat na tumingin dyan ay ang Korte Suprema at ang dapat na maglabas ng alituntunin, magwasto ay ang Korte Suprema. Dagdag pa nito, hindi totoo ang sinasabi ng mga kritiko o tumutuligsa sa hukuman na nagkaroon ng judicial overreach o nakialam ang kataas-taasang hukuman sa trabaho ng Kamara. Paliwanag nito, ang alituntunin o rules ng House of Representatives ay saklaw ng hukuman kapag may nakitang paglabag sa konstitusyon. Ang ginawa lamang ng Supreme Court dito ay inilahad nila ng malinaw kung ano yung dapat gawin. At yan ay nasa karapatan, tungkulin at obligasyon ng Korte Suprema batay sa ating saligang batas. Wala akong nakikitang overreach. Sa paniniwala nito, walang constitutional crisis kasunod ng desisyon ng Supreme Court bilang final arbiter sa kwestyong legal o pag-interpret ng batas. Sa huli, ang Supreme Court ang dapat na sundin at igalang. Dan Tiamento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.